Ang masasabi ko po, tungkol po dun sa Guide to Bible Understanding ay ang utos po sa mga manggagawa na itinuro po nyo bilang mga sugo ng Diyos, Brad Eli at Brad Daniel, ang sinasabi po nyo sa mga banal na kasulatan. Kagaya po ng bilang isang manggagawa, ang sabi po sa banal na kasulatan, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't sa lahat ng iyong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Pinakagiya po namin upang maunawaan po ang Biblia o ang salita ng Diyos ay ang karunungan. At sa pagkaunawa po namin ng karunungan, yun ang maging pangulo sa amin. At dapat po nakabatay po sa aklat ng Panginoon. Kagaya po ng sinasabi sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Itinuro para maging giya sa pagsansala sa ikatututo na nasa katuwiran. Yun po ang dapat na maging giya ng salita po ng Diyos upang huwag po kaming makapagligaw. Kalakip po nun, dapat bilang manggagawa, manatili po kami dun sa aral na itinuturo po nyo. Na magkaroon kami ng utang na loob at dapat bilang manggagawa, manatili kami dun sa pinagkaroonan namin ng katunayan, mga bagay na aming natutunan. Ayon po sa mga itinuro po nyo, huwag kaming maging makasarili. Dapat po yung itinuro nyo ang aming susundin ayon po sa banal na kasulatan. Matuto kami ng utang na loob, ng pagtanaw na hindi po nagmula yun sa aming sarili, kundi sa inyo po na mga sugo ng Diyos. Dahil sumasampalataya po kami na kung hindi nyo po kami tinuruan nun, wala naman po kaming magagawa. At wala kaming nalalamang anuman na para sa aming mga pansarili. At ang isa pa po sa dapat naming maging giya sa pagkaunawa po ng salita ng Diyos, ng Biblia, ay dapat ay pag-ingatan po namin ang kaloob na ipinagkaloob po sa amin ng Diyos. Kagaya po ng isinulat po sa banal na kasulatan sa Roma 13:5 hanggang 8 na yamang may kani-kanyang kaloob na nasa sa inyo. Kung hula ay manganghula kayo ayon sa ministeryo. At ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagsisikap ay magalak at ang nahahabag ay matuwa. At ang nagtuturo ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay ay magbigay ng may masayang puso. Ganun po ang dapat na maging giya na dapat lalo pang palawakin o pagningasin po, ingatan ang kaloob na nasa iyo upang maunawaan mo yung salita po ng Diyos. At bahagi rin po sa requirements bilang manggagawa na dapat hindi po sa sariling interes niya o maging pangahas ang mga manggagawa. Dapat ang manggagawa ay maging uliran sa lahat ng mga bagay. Kagaya po ng sinasabi po sa banal na kasulatan na huwag hamaki ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa kalinisan, sa salita, sa pamumuhay at sa lahat ng mga bagay. Kagaya po ng itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo, kagaya ni kapatid na Eli kay Brad Daniel, at kagaya rin po naming maliliit na mga manggagawa, ay dapat na maging giya po namin yung itinuro niyo po sa amin. At huwag kaming maging pangahas na magsasariling kalooban. Kagaya po ng sinasabi sa ikalawang Pedro, kayo huwag maging pangahas,
kundi matuto pong magpasakop, maging alipin ng manggagawa sa mga kapatid. Hindi yung ang iniisip ay laging pansarili. At dapat marunong rin po kami ng tamang pag-aalaga. Kagaya ng sinasabi sa Biblia, pangalagaan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Dapat po bilang manggagawa, hindi tayo kagaya ng Panginoon, na Panginoon sa mga kapatid o Panginoon sa miyembro. Kailangan po bilang manggagawa, ikaw yung maging uliran, ikaw po yung maging modelo na sa tulong at awa ng Diyos, kahit may mga bagay na kahinaan, kahit may mga bagay na kung minsan ay nagkakamali o kapalpakan, manatili yung diwa na nanggagaling po sa mangangaral. Huwag maging Panginoon, kundi alipin ng mga kapatid. Dahil yun po ang sinasabi sa Biblia, huwag merong pagkapanginoon, kundi matuto tayo ng diwang pagpapakumbaba, diwang may takot sa Diyos. At bilang manggagawa, batas po sa manggagawa na kumilala dun po sa nagpapagal. Gaya ng sinasabi po sa banal na kasulatan na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo na pawang nangagpupuyat alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Nalubos ninyong pakamahalin sila sa pag-ibig na sinasabi po ng banal na kasulatan. Dahil ang ating mga taga-akay, sa pananampalataya po namin, naniniwala po kami na kayo po ang totoo at tapat na sugo ng Diyos, na kayo po ay nagpupuyat alang-alang sa aming mga kaluluwa. Na dapat naman bilang manggagawa, matuto kaming kumilala. Matuto kaming magmahal lalo na po sa aming mangangaral. Unay sa Diyos, ikalawa po sa aming mga mangangaral. At sumunod po ang aming mga mahal sa buhay. Dapat bilang manggagawa, matutong huwag maging makalaman o huwag maging makasarili. Sa mga ginagawa po namin, ang maging priority po namin yung tungkulin na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoong Diyos. Mapagyaman po natin, mapag-ingatan po natin na huwag tayong bibitiw sa tulong at awa ng Diyos kahit marami tayong mga pagkukulang. At nalalaman din po yung tungkol sa mga mangangaral na bulaan, mga mangangaral ng demonyo, kagaya po ng sinasabi sa banal na kasulatan, yung mga lobong maninila, mga asong matatakaw, yung mga alapaap na walang tubig, na walang mga takot sa Diyos, punong walang bunga, no? Na sinasabi ng Biblia. Kaya bilang manggagawa, dapat maingat po tayo pagdating po sa pagsasalita at maingat tayo sa mga bulaan dahil may mga magsisilitaw na bulaang guro at hindi totoo. Ang uri ng pagpapahayag naman po bilang manggagawa, dapat malinaw po ang ating pagsasalita. Yung totoo sa puso natin nang gagaling at syempre unang-una yung itinuro po ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel. Na ayon po sa banal na kasulatan. Dapat sa ulo po ang apuntes, sa ulo po ang sasabihin na itinuro po nyo. Kailangan malinaw, hindi po plastic, kailangan natural ang pagsasalita. Kung ano po yung itinuro, may emphasis sa pagteteksto, sa paghawak ng Biblia, kailangan nakatingin po sa audience yung pong mga mata natin. Na ito pong lahat ng mga bagay na ito na itinuro po nyo, sa tulong at awa ng Diyos ay amin pong pagsisikapan na magawa, na hanggang kami po ay papagpahingahin ng Panginoon Diyos, ay sana po ay magawa po namin sa tulong at awa po ng Diyos. At kapatid na Eli at kapatid na Daniel,
Salamat po sa Diyos dahil naniniwala po kami na kayo po ang ibinigay na kasangkapan ng Diyos sa amin upang kami po ay maging dapat. Salamat po sa Diyos.